A pleasant and blessed afternoon once again to all the viewers and listeners ng ating pong live stream dito po sa SCB. Muli nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa buhay ng ating mentor, Pastor Wilbert and Pastora Jasmine sa patuloy na pagtitiwala po para po magkaroon ng bahagi dito po sa ating daily live streaming. So last time po, kung maalala nyo nung last month, ang naging topic po na diniscuss ko po is about kingdom manifestation in the 7 mountains of cultural influence. So, ano po ba to itong 7 mountains na ito? Una-una yung family, education, mass media, entertainment, religion, government, and business. So, last time po, napag-usapan na po natin yung una, yung sa family, and then sa education. So, this afternoon po, ang akin naman pong itatakel, i-discuss, yung pong mass media at saka entertainment. Kasi alam naman po natin na hindi po naghihiwalay yung mass media entertainment. Sila po ay, sabihin natin, magkasama talaga. So, basahin po muna natin ang ilang verses sa New Testament, sa Book of Matthew. Matthew chapter 7, 17 to 18. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Sa Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Sa Philippians chapter 4 verses 8 to 9, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. The things which you have learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. 1 John chapter 4, 5 to 6. They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know that the spirit of truth and the spirit of error. Amen. So, pag sinabi pong mass media, of course, alam na po natin ito, di ba? May tinatawag na dati, tri-media, radio, television, and print. Yung po mga newspapers. Pero ngayon po, alam naman natin na hindi lamang po tri-media. Naganap na po ang social media. So, bahagi na rin po yan ng mass media. And according to survey po, ang ating bansa, ang Pilipinas, isa sa nangunguna po pagdating po sa paggamit ng social media. Alam po natin na sa buong mundo raw po, number 4 po tayo, no? Sa pinaka mataas na percentage ng gumagamit ng social media, especially sa mga kabataan. 90% daw po ng mga teenager ay gumagamit po ng social media. At lalo siguro pang tumataas to, especially nung nagkaroon po ng pandemic, nung naging online na lang ang kanilang pag-aaral. Pero alam po natin to na every time na may survey, hindi nawawala ang Pilipinas pagdating po sa taas ng percentage na gumagamit po ng social media. At maging sa panonood ng television, ang Pilipinas daw po ay ang ranking po niya ay napakataas din. Ano po? At sabi nga, ang average hours na ginugugol po ng Pilipino sa panonood ng television is 4.9 hours. Average po yun daily. Pagdating naman sa social media po, 4.15 hours ang nagugol. Average po ito daily ng mga Pilipino sa social media. Katulad po ng Facebook, Instagram, TikTok. So, naalala ko po nung mga kapanahunan ko, sabihin na natin during the 60s and 70s. O sabihin natin late 50s, 60s, 70s. Noon po wala pa namang social media, di ba? Ang mass media po noon ay talagang radyo, television, at newspaper o print. Naalala ko nga po nung malit pa ako, talagang
ang pinakikinggan namin ng radyo. Kung pamilyar po kayo sa transistor radio, di ba? Usong-uso po noon yun. At yun po ang ginagawang bonding moment sa mga pamilya. Nakikinig po sa radyo, ng balita, nakikinig ng mga drama. Naalala ko nung kung, ewan ko lang kung meron nakaabot na sa inyo, siguro yung mga senior citizen. Yung mga kwento ni Lola Basyang. Yun po ang mga pinapakinggan nun. Kaya nga po, tinatawag din na soap opera, no? Sa radyo meron na pong ganoon noon, mga drama na sinusundan. At mga balita, usually ang mga balita napapakinggan sa radyo at mabiling-mabili ang mga dyaryo noon. Naalala ko noon, nirarasyonan pa ng dyaryo ang mga bahay. Merong English, may Tagalog kasi doon po doon mo nalalaman kung ano yung mga nangyayari, yung mga latest na balita. Dati nga black and white lang ang TV noon at naalala ko nung malit ako, kami nakikipadod lang sa kapitbahay. Kasi hindi naman po lahat nun ay meron ng TV. Hanggang sa, siyempre, nag-evolve, nagkaroon na po ng color TV. Sabi nga, television is the windows of the world. Kasi sa pamagitan ng television, doon po na nakikita natin, di ba, yung iba't ibang parte ng mundo. Na hindi po natin nararating, hindi po tayo nakapagbiyahe. Pero sa pamagitan ng panonood ng TV, nakikita po natin kung anong itsura ng mga iba't ibang lugar sa buong mundo. Nalalaman natin kung mga nangyayari. Ano po? So, titignan po natin. The media is the main means of mass communication that reaches a large audience, whether written, broadcast, or spoken. So, ito pong media, ito talaga yung pinaka-main, no, na kaparaanan ng communication na napakalawak po nang naaabot nito. No? Sabi ko nga, habang tumagal ay lalong lumawak ang naaabot nito. At nadagdagan pa dahil nga po sa internet, social media. And of course, isama na rin po natin yung advertising. Ano po? Sa mass media. So, the media itself is neutral. Alam po natin, neutral naman ang mass media, ang media itself. No? In the sense that it is neither positive nor negative in itself. Walang iniwan din po yan sa pera. Di ba? Ang pera, neutral po yan eh. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin masama ang pera. Di ba? Mabuti ang pera. So, nakadepende yung kung paano ginagamit. So, ganun din po media. It has the potential to be extremely useful and also to be easily misused in undesirable and unhealthy ways. So, malaki po ang naitutulong ng mass media. To educate, to inform, di ba? At ito po ay naimbento, sabi nating nagawa para po mapabilis ang dissemination ng information, ng balita, education, di ba? So maganda naman po ang purpose, kaya lang po alam din natin na napakalaki ng potential ng mass media para magamit din po sa maling kaparaanan. It is a significant force that has the capacity to create the cultures that always influence and define the character of a people geographically. Grabe po, no? Yung kakayahan ng mass media, yung puwersa para makalikha po ng kultura na makakapag-influence, no? Sa karakter po ng mga tao o sa mga ugali, sa mga asal ng tao. So, naalala ko nga nun, di ba, speaking of social media, noon nag-upisa lang naman sa Friendster. Tapos, nagkaroon ng Yahoo Mail. Diba? Ano po ba ang purpose nun? Para mapabilis yung communication. Kasi dati, umaasa lang tayo sa post office, diba? Snail mail. So, para mapabilis ang pagkipag-connect natin, pagkipag-communicate natin sa mga mahal natin sa buhay o yung mga tao sa ibang bansa, sa pamagitan po ng social media, diba? Yung Yahoo Mail noon, ay napapabilis po, napapadali ang ating pakikipag-communicate. Noon, Google lang, di ba? Noong araw nga, wala nga Google, di ba? Kailangan mo mag-research, kailangan mo pumunta sa library para ikaw ay mag-research kung ikaw ay estudyante. Pero napabilis po dahil sa Google. At lalo na po ngayon dahil po sa AI na tinatawag, kung familiar po kayo sa artificial intelligence, di ba? AI chatbot at kung iba-iba pa na mas mabilis pa sa Google at lahat na pwede mo nang itanong. At sabi nga, di ba,
Nakakatakot na nga daw po habang nag-evolve itong AI na ito, itong tinatawag na artificial intelligence. Mismong nagsabi na yung isa sa mga nag-invento nito, di ba? Na delikado. Minawarningan niya yung mga tao kasi ito po ay magagamit sa maling kaparaan at nagiging delikado na sa buhay din ng tao. Kasi po may kakayahan na gayahin ang boses ng isang tao. So kung nakita niyo yun sa social media na tinawagan yung isang mother at sinabi, nasaan yung anak mo, kailangan magbayad ka ng ganitong ransom, kung hindi ay may mangyayari sa anak mo. Sabi ng nanay, gusto ko marinig yung boses ng anak ko. At narinig niya nga, pero hindi yung boses ng anak niya. Nagagaya lang po nitong AI na ito, di ba? At ang sabi nga, ano ba, pagdating ng araw, makaka-apekto ito sa industry. Kasi pwedeng mawala ng trabaho daw yung mga tao dahil ang papalit na nga po ay mga robot, di ba? Mga AI. So, anong solusyon daw? Kailangan mas maging matalino ka doon sa AI. Kaya nga artificial intelligence, di ba? Ang AI, wala siyang emosyon, wala siyang damdamin, katulad ng tao. So, makita po natin na habang tumatagal, itong technology, itong mass media, no? Itong social media, ay talagang nagpo-progress din po na sana ito po ay dapat nagagamit para sa ikabubuti ng buhay ng tao. Pero let us admit it, ito po ay nagiging tool din ng kaaway. The media is a stronghold that influences and controls the minds of people. Media is airwaves and it is a spirit. Air is symbolic of the spirit and Satan is known as the power of the air, the spirit that controls people to make them walk in disobedience. Nagiging stronghold na po ang media. Grabe po ang influence at control nito sa isip ng tao. So sabi nga, di ba, si Satan is the prince of the air. At alam natin, media is airwaves. So nagagamit po ng kaaway, no, para po i-control ang isip ng tao upang sila ay hindi sumunod sa Panginoon. And the media continues to be the platform to promote the dark side of the kingdom of darkness and to keep people captive to the course of this world. In reality po, aminin po natin ito. Habang tumatagal, nagagamit po ang media na isang platform ng kaaway para i-promote po, no? Yung madilim, yung masamang gawain po ng kaaway. At marami pong tao talaga nabibihag, nadadaya, nasisidyus po nitong mass media. Nasisidyus dahil nai-entertain po tayo eh. Pero kung di po tayo nagiging maingat, tayo nga po ay nabibihag nito. At nagiging kasangkapan po para gumawa ng mga bagay na labag po sa kagustuhan ng Panginoon. At kung titignan din po natin, selective reporting by the media strongly influences what we believe and therefore how we feel and react. Alam po natin na meron pong mga bias, no? Pagdating sa news, may mga bias na report, meron mga fake news na lumalaganap. Hindi lamang sa television, pero lalong-lalo na sa social media. So, dapat hindi lahat ng nababasa natin dyan, pinaniniwalaan natin. Kasi, di ba, minsan hindi tayo aware kung ano yung nababasa natin o naririnig natin, na-influensyan tayo sa ating pananaw patungkol sa isang issue o patungkol sa isang tao. So, kung ano yung nararamdaman natin kung paano tayo mag-react, ay na-influensyan po rin ng selective reporting o yung bias reporting, bias news. So, dapat marunong din po tayong magsuri bago po natin paniwalaan ang lahat. Almost everything we know, good, bad, or indifferent, comes through what we see or hear. Lahat naman halos po ng bagay na ating pinaniniwalaan, mabuti man yan o masama, nanggagaling po yan. So kung ano yung lagi nating napapakinggan o lagi nating napapanood. Much of what we believe and how we think about other people or situations are based on what we see and hear. Isang example po, morality. Morality, for example, is influenced by all types of media. Naalala ko po nung araw, di ba, yan, television,
sa radyo, hindi po pwede doon na gumamit ng mga vulgar language, hindi po pwede ang nagmumura. Kaya nga noon merong MTRCB, merong Board of Censors, no? Maging sa sine, di ba? Kung saan sinesensor nila muna yung isang palabas. Kapag merong nagsasalita ng mga vulgar words o pagmumura, hindi po pinapayagan. Pero tingnan nyo ngayon, di ba? Inalis nila yung MTRCB, ang katwiran po nila is may kalayaan ng tao na magpahayag ng kanyang damdamin. It is a form of art. So, anong pinalit nila? MTRCB. No? So, ginagawa na lang nila, kinaklasify na lang nila. No? Kung ito ba ay PG-12, PG-13, kung anong edad ang pwedeng manood nun. So, hinahaya. Kaya napansin ninyo, yung morality po ng tao, especially ng mga kabataan ngayon, ay masyadong na-influensyahan ng all types of media. Ano na po ang tinuturo ngayon? If it feels good, do it. Nung araw, pag sinabing nagli-live-in, hindi po yan ipinagmamalaki. Parang itinatago po, at saka hindi po talaga laganap na laganap nun. Ang babae at lalaki nun ay talagang kailangan magpakasal, di ba, bago magsama. Pero ngayon, pansinin po natin, ano po ba ang pinopromote ng mass media? Ano po ba yung napapanood? Ano yung napapakinggan? Ano po yung nakikita, especially ng mga kabataan? Pinagmamalaki na, di ba, ang paglilibin na parang ito yung isang common ano na lang, di ba? No big thing kung naglilibin. Sabi nga 21st century na. O, di ba? Parang masyado naman kayo old-fashioned, nahuhuli sa panahon, kumbaga, live-in muna bago kasal. So, di ba, tanggap na po yan ng ating society. So, nung araw, alam po natin na mahalaga po, pinapahalagahan yung chastity. Di ba? Sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, yung virginity. Diba? Yan po ay binavalue talaga. Pero ngayon, alam natin sa kapanahunan natin ngayon, baliktad na po. Ang binabash na ngayon, ang tinatawanan na ngayon, ay kung sino yung napapanatili nila yung kanilang chastity o yung kanilang virginity. Kaya pag isang celebrity ay nagsabi na inintay niya muna na sila'y makasal bago sila nagkaroon ng sexual relationship, ay yung pa ang binabas sa social media. Yung pa ang minamak at iniinsulto. Diba? So makita natin kung paano po ang morality ng tao. Dito na lang sa atin, mga kabataan, ay talaga pong grabe ang naging bad influence po ng mass media. Kasama na po dyan ang social media. Now, tingnan po natin sa advertising. Okay, advertising, titingnan po natin, parang kasama na rin yan sa mass media, di ba? Makikita natin dati mga billboards, di ba? Ano ba yung nakikita natin sa mga billboards? Sa television, di ba? Tad-tad ng mga advertisement. At alam natin, nung araw, wholesome ang mga advertisement. Di ba? Family values ang pinopromote. Pero di ba pansinin nyo ngayon, ano na ba pinopromote ngayon kadalasan sa mga advertisement ng mga produkto? Di ba? Dati-rati naman, pagka halimbawa, ang ina-advertise nila ay mga shampoo o sabon, mga ganyan, o mga pagkain, mga iba-ibang produkto. Ang kinukuha po nila mga endorser ay yung mga, sabi natin na maganda yung reputation, at kadalasan, it's about family values. Yung isang food chain, isang sikat na fast food chain, di ba noon ang mga commercial nila, ang advertisement nila patungkol sa parents, sa bata, lolo, apo. Pero lately, ano na po ba ang ginagamit nilang pang-akit sa kanilang commercial? Alam natin to, di ba? Same-sex couple. Di ba? Merong parehong lalaki, parehong babae.
Yun na po ang hayagan na. Yun na po ang ginagamit nilang model o endorser ng kanilang product o kanilang serbisyo. Yung condom, di ba? Hayag-hayagan na po, pinopromote po yan, kino-commercial na yan sa TV, na safe sex, di ba? Na hindi bali mag-sex basta gumamit ng condom. So, makita po natin na grabe din po yung naging influence advertising. And advertising, it also usually selects the things that may influence us to buy something or influence us on what we should do versus not buying a competitor's product or about doing something else. Di ba? Yung mga commercial, yung mga advertisement, yan na po yung, sila po yung pumipili kung ano na yung dapat nating bilhin, gamitin, kainin, at nagpapagalingan sila, di ba? Ito ang mas maganda kaysa sa mas magandang produkto namin kaysa sa produkto na to, mas magandang serbisyo namin kaysa sa serbisyo nito. So, hindi po tayo nagiging aware minsan, nando na po, tayo po naiinganyo, sinusunod naman po natin kung ano po yung ini-endorse, lalo na kung ang nag-i-endorse ay masabi nating talagang influencer, di ba? So, hindi natin may kakaila po talaga itong mass media ay ito na po yung nag-shape ng kultura ng society. At especially po ngayon sa kapanahunan nga po ngayon sa mga bata, sa mga kabataan, nakakalungkot po. Especially po itong pag-evolve ng social media. Wala po yatang bata, wala po yatang kabataan na hindi po nakaka-access sa social media. At sabi nga karamihan dito yung mga teens, mga teenager. Especially po yung mga bagong generation ngayon. Na talaga namang sabi nga nila digital age, di ba po? Ibang klase po yung generation nila na talagang nakadepend po sila sa social media na pag hindi po sila nakagamit ng social media, pakiramdam nila ay parang inalisan rin sila ng oxygen na parang mamamatay na sila. Okay, tingnan po naman natin ng entertainment sa larangan naman po ng entertainment. Yeah, pag sinabi entertainment, again, syempre nandyan po ang films, music, mga plays, video games, ayan po. Syempre, kasama pa rin dyan ng television, di ba? Naalala ko nung araw, pag sinabi entertainment, diba? So, radyo nga po, TV, at films o sinihan. Kaya nga noon, naalala ko, malit pa lang ako, nanonood kami sine noon, malit pa ako noon, black and white lang ang sine, tapos naging Technicolor, ang tawag pa noon Technicolor. So, nung araw naman, sasabihin na natin na iba-iba rin po ang genre ng mga pelikula. Pero hindi po ganun kagrabe o kalala, hindi po katulad ngayon ang mga pinapalabas po ng mga pelikula. At habang tumatagal po, alam po natin na nawawala na rin po, nababawasan na rin po yung mga nanonood ng sine. Especially nito pong nagkaroon ng pandemic, malaki po ang nawala. Malaki po ang ikinalugi ng film industry. Lalong-lalo na po dito sa Pilipinas. Nung araw, naalala ko po, ng mga 70s, 80s, aside from television, aside from films o panonood sa movie houses, lumabas po noon yung Betamax, VHS, matatandaan nyo yun. So, ang gagawin noon, imbis na manonood ka na pupunta ka sa sinihan, aarkila ka na lang ng VHS at Betamax. At dahil nga po nag-evolve ang technology, napapirate na po yung mga pelikula. Hindi pa napapalabas sa sinihan, pwede mo na arkilahin sa VHS at saka sa Betamax, depende na yon. So, grabe po. Ang effect din po, grabe pong impact nitong entertainment sa buhay po ng tao, sa buhay ng society, sa buhay po natin. Ano po? Katulad ngayon, dumami na po ang platform na mapapanooran. Merong Netflix, merong HBO, diba? May iFlix, merong Vio. So, marami na pong dahil nga po sa internet diba?
dumapi na po yung platform na makaka-access ka ng mga pelikula. At kadalasan nga ngayon, di ba? Maging sa Hollywood, nagpo-produce sila ng mga pelikula pang Netflix na lang, hindi ba? Hindi na pang mainstream, hindi na pang malalaking sinihan. At mas napapadali po sa mga tao, nasa loob ka lang ng bahay, ay pwede ka manood ng mga pelikula. But the question is, anong klaseng mga palabas ba ang napapanood po natin dito sa mga platform na to, o dito sa mga sa sinihan man yan, o sa through internet? Anong klaseng mga istorya, anong klaseng mga kwento po ang napapanood natin? Alam naman po natin to. Grabe po, it's either about violence or about sex, 'di ba? Sexual exploitation, violence, yun po ang napapanood natin. At palala ng palala po. Nakakatakot po talaga pagka parang sasabihin nyo, masyado naman kayong extreme. Pero di ba, nakakagulat ngayon na pag nanood ka ng action movie, talaga makita mo kung paano sumasabog ang dugo, kung paano pinapakita na napuputol yung mga parte ng katawan ng tao, sumasabog. At grabe din po ngayon, kadalasan, ang theme, ang plot ng mga movies is all about lust of the flesh, pride of life. It's either naghihigantihan. Diba? Walang katapusang paghihiganti. Walang katapusang pagpapatayan. Rebellion. At yun nga po. Diba? Illicit affair, sexual immorality, and of course, ngayon, tanggap na rin po ang kwento is about same-sex. Diba? Mga gay couples. Yun na po ang mga kwento. Hindi po pwedeng walang ganung plot na isinasali sa kanilang mga storyline. Kailangan merong either dalawang gay, dalawang lalaki, o dalawang babae na nagkakagustuhan. At yun po ay makita natin na pinapatronize, pinapanood ng mga tao at ini-enjoy nila. Now, titignan din po natin, nung araw, naalala ko, ang hinahangaan ng mga tao nun ay yung mga Hollywood celebrities. Ano po? Sikat na sikat nun. Ang mga American, mga Canadian, yun po hinahangaan ng mga tao, yung mga celebrities. Habang tumatagal po, nabago na rin po. Nung pumasok po yung mga Mexican novela, yung mga Espanyol, ang hinahangaan naman, ang ginagaya naman ng mga Pilipino, ay yung mga katulad nila Marimar, kumbaga yung mga Spanish-looking, Spanish-speaking na mga celebrity. Na ngayon naman po, alam naman po natin, yung generation ngayon, ano naman po, ang kanilang hinahangaan. So, pumasok po ang K-pop. Diba? So, alam natin, pumasok ang BTS, ang Blackpink, at iba-iba pang mga K-pop group. Yung po naman ngayon ang ina-idolize, yun naman pong hinahangaan, at grabe rin pong influence ngayon ito sa mga tao, hindi lang sa mga kabataan, maging sa matatanda, maging sa celebrity. So, TV, movies, and music are everywhere. And without realizing it, they often pervade our daily lives and impact our personal perceptions and attitudes from a simple clothing style to political beliefs, and influence us even in our perception of beauty. Sabi ko nga nung araw, ang hinahangaan nun, ang ginagaya mga Hollywood celebrity. Mga mistisa, matatangos ang ilong. Dumating po yung mga Mexican, mga Espanyol na mga pelikula, palabas. Yun naman po ang ginagaya. Doon po pinapattern ng mga palabas. Na ngayon naman po, pumasok ang K-pop. Nakita niyo yung influence, diba? Mula sa pananamit. Ngayon makita niyo kung paano manamit ang mga kabataan. Koreano, di ba? Koreana itsura sa pananamit, sa pagkukulay ng buhok. Kung nung araw, pinapalaki ang mata, pinapatangos ang ilong, ngayon naman, pinapasingkit ang mata, kinukulay ng buhok, at kailangan maging mukhang Koreano o Koreana. So, grabe po talaga influence itong mass media ng entertainment po sa buhay talaga ng mga tao, especially sa mga kabataan.
At na-influensyan din tayo yung pananaw natin sa ibig sabihin ng beauty. The media plays a crucial role in the formation of body image, often creating unrealistic expectations and body dissatisfaction. Kaya nga po, di ba? Ano po ba ang ini-stereotype, di ba? Ano po ba ang beauty? Kailangan noon maputi, mistisa, sexy. Ngayon naman nabago, kailangan singkit, maputi pa rin. Kaya nga, di ba, paano ba yumaman si Doktora Vicky Bello, si Dr. Kalayan? Bakit masyadong dumami na ang mga beauty clinic, ang mga clinic na nag-e-enhance ng beauty ng babae, o nagpapabago ng mga itsura, ng mga muka, ng mga shapes, ng ilong, ng mata, ng baba, nagpapa-enlarge, yung mga gusto nilang enlarge na bahagi ng katawan nila. Kasi nga po dahil po sa influence ng mass media, sa influence po ng entertainment. So ngayon, kapag ang isang, makita nyo, di ba, bakit marami pong mga kabataan ngayon nakakaranas ng mental health problem? Kasi nababash, meron pong tinatawag na body shaming. Di ba? Sa social media. Meron pa nga mga nagpapakamatay because of body shaming. Di ba? Nag-post ka, tapos merong magbabash sa'yo, ang pangit mo, ang pandak mo, ang itim mo. Kasi nga po, yung dahil sa mass media, dahil po sa entertainment, yung pong pananaw natin sa ibig sabihin ng tunay na kagandahan ay binabago po. Masyado pong nadadaya ng kaaway. The entertainment industry often presents stereotypically beautiful people, contributing to a beauty culture that is permitted with celebrity idolatry and cosmetic surgery. Na nga po. Meron isang celebrity, di ba? Sabi niya, addict siya sa pagpaparitoke. Na lahat na lang ng parte ng kanyang katawan ay pinaritoke niya. Models, actors, and actresses who meet society's standards of beauty are idolized and held up as an epitome of beauty. Ayan, kailangan maging kasimputi ka ng celebrity na ito. Ayan, kaya mabiling-mabili rin ang glutathione. Much entertainment has desensitized sex, murder, violence. It has downplayed integrity and spiritual and moral values. Ito po ay nakakalungkot, di ba? Masyado nang desensitize ang sex, murder, violence. Wala na po talaga yung pagpapahalaga. Ano po? Sa dignidad ng isang tao, sa value of life, di ba? Parang, di ba, pagka nanood ka ng mga pelikula, manood ka ng mga telenovela, masyado na po, yung parang ordinary na lang, yung premarital sex, yung perversion, yung pagpatay, sobrang, yung brutality, abuse, di ba? At alam po natin na nagagamit po talaga ito, marami rin pong nabibiktima. Katulad po ng cybersex. Di ba? Marami pong nabibiktima ng cybersex. Dahil po sa social media. Lalo pong lumalala ang human trafficking sa pamagitan din po ng social media. Kasi ang pag-communicate sa pamagitan na lang ng social media. So, nakaka-contribute po ito para lumala ang human trafficking. Maraming mga kabataan babae ang nabibiktima ng rape dahil lang po sa kaibigan through social media. Tapos ini-invite, 'di ba? Maraming nagpapanggap. Pagkatapos nabibiktima sila, na-abuse, na-rape dahil hindi po nag-iingat. So makita po natin na ito pong mass media, social media, entertainment, advertisement ay talaga pong may impact, may influence po talaga sa buhay ng tao sa society. Youths and adults alike are influenced also by the music industry. Yan, tingnan po naman natin ng music. It plays into the soul
and it can open people to a certain dimension and realm of influence and control in their spirit. So alam po natin, music, grabe din po influence yan. Sabi nga, music is the language of the soul. So, alam po natin yan. Ever since, ang musika, alam naman po natin, ang music ay galing sa Panginoon yan. Yan po ay ginagamit para sa pagsamba sa Panginoon. So, maganda po ang musika. It's a form of art. Galing din po sa Lord yan. Pero nakakalungkot din po na tanggapin natin na ang musika ay nagagamit na rin po ng kaaway. Di ba? Para maging tool, maging instrument niya. To seduce, to influence ang mga tao. To control them in the spirit. Naalala ko ng mga 80s, early 90s, nung nauso noon yung mga prophetic, yung mga spiritual warfare noon dito sa bansang Pilipinas, merong isang grupo, merong isa nung, hindi ko nababagitin yung pangalan niya, nausong-uso noon yung backmasking. So, siya yung, sabi natin, proponent ba, na dito sa Pilipinas, na lumilibot siya sa mga churches, sa mga kabataan, nag-speak siya sa mga camp, mga conferences, na kung saan, ina-expose niya kung ano yung satanic influence sa pamagitan ng kanta o ng musika na yun. So, nung araw, kung maaaring yung Gen Z, hindi nila naabutan, pero nakaabot pa nun sa cassette. Alam niyo yung cassette tape, di ba? Ginaganon pa ng ballpen yun. Pagka nagbuhol-buhol, piniplay yun sa cassette recorder. So, may mga kanta. Di ba? Naalala ko, na-interview pa nga siya ni Corina Sanchez. Na kapag binakmas mo, ay lalabas yung hidden satanic message na tinatawag. Katulad ng Hotel California, di ba? Isa yun yung Stairway to Heaven. At maging yung Tagalog na kanta, nagalit pa nga yung composer nun, yung Habang May Buhay. Kasi nung binakmas, may narinig doon na iba yung sinasabi. No? So noon, subtle pa hidden pa yung satanic message doon sa mga kanta. Pero ngayon po, hindi na kailangan i-backmask ang mga kanta. Hayag na hayag po naman na. At marami pong mga banda, marami na pong mga musika, lalo na mga underground music, di ba? Na talaga, ang mga mensahe po talaga is either rebellion, sexual perversion, violence, di ba? Yun po ang mga mensahe ng mga kanta. Meron pang isang kanta na ang ganda ng title, yung pala, it's about sa relationship ng same sex. Diba? Meron mga kanta na patungkol sa infidelity. May mga kanta na hayagan talaga ay wino-worship si Satan. At kung titignan po natin, yung mga singers ngayon, hindi naman na po sila nahihiya Aminado naman po sila. Very outspoken. Na inamin naman po ni Beyonce, inamin ni Rihanna, inamin ni Lady Gaga, Nicki Minaj, na sila ay inoffer nila yung kanilang talento kay Lucifer, kay Satan. Diba? Para sumikat sila, para maging mabenta ang kanilang mga awitin. At kapag pinakinggan nyo naman talaga, inanalyze nyo yung mga lyrics na mga kanta nito, mga hinahangaan ito na mga kabataan, ina-idolize, kinakanta, ay hayagan naman po talaga mocking God, promoting same-sex, promoting rebellion, violence. Iba pa nga, di ba, may mga subtle message about suicide, sa pagsusuicide. At grabe po, ang influence ng musika sa buhay ng tao. So, kapag hindi rin po tayo naging aware dito, hindi po tayo marunong mag-discern, ay aminin natin, maging sa church, napapasok po tayo nito. Diba? Hindi na po natin babanggitin ang pangalan, pero meron pong sikat na sikat, diba? Nakikita naman po natin to sa social media. Dati sikat na sikat sila yung mga nangunguna sa maraming inaawit natin sa church. Pero ngayon iba na po ang kanilang pinopromote sa kanilang mga awitin. Now,
On the positive side po, titingnan naman po natin. The media is open also to the Christian community to use and to share the gospel. To have Christian content on all aspects of the Christian life, plus the teaching of the scriptures, the life of Christ, and what it means to be His follower. Kung titingnan nga po natin, sabi ko nga, ang media ay neutral. Depende na po kung sino at kung paano gagamitin. So, ang media po ay nagagamit din naman po ng church. Nagagamit po para sa pagpapalaganap ng kanyang salita, sa pagpopromote po ng Christianity, ng mga katuruan ni Kristo, ng buhay ni Kristo at paano sumunod sa Kanya. So, naalala ko noon, alam ko bawat isa sa atin dito, especially kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, naging bahagi ng buhay natin ang FEBC, Far East Broadcasting Company, ang DCAS. Diba? Parang pag ikaw ay born again, hindi pwedeng hindi ka nakinig sa hardin ng panalangin. At doon sa mga nangangaral doon, family matters, mga counseling, mga musika ng papuri, di ba, napapahir. So, salamat sa Panginoon dahil nagamit po ang media to promote the gospel. Di ba? Naipalaganap ang mabuting balita. Marami pong na-save sa pamagitan po ng ministry ng Far East Broadcasting Company ng DCAS. Salamat din sa CBN Network, Christian Broadcasting Network. Although, recently ay namatay na rin po ang founder nito, si Pat Robertson, CBN Asia. So, ito po yung merong programa na The 700 Club. For so many years din po, ang 700 Club ay nandiyan pa rin. At napakarami po, kami ay naging bahagi rin po ng ministry nito. Kami po ay naging mga telephone counselor ng CBN Asia. Kasi marami pong tumatawag na mga viewers, nakakapanood sila ng mga programa itong CBN Asia na talaga pong naboborn again, nakakakilala sa Panginoon. So, ano pong gagawin natin? As Christians, let us take advantage of the freedom to use these platforms in sharing the good news of the kingdom. Spread positive and true news, express our views on world affairs. So bilang mga mananampalataya, libre po, kumaga may freedom tayo para gamitin po ang media, ang mass media, ang social media. Take advantage po natin ang kalayaan. Malaya po tayo dito sa Pilipinas, may freedom of expression, di ba? May freedom of the press. Gamitin po natin ang platform na ito para ibahagi po natin ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ay ipalaganap natin yung mga positibo, mga totoo lang, mga balita. Pwede po natin express ang ating mga opinion, ang ating view sa patungkol po sa iba't ibang issue na hinaharap ng ating society. As long as we have the access to the internet, at lahat naman po tayo halos may access sa internet, pwede po tayong, katulad ng ginagawa po ng SCB, nagpapasalamat tayo. Malaya po tayo, nakakapag-live streaming. Nakakapag-share po tayo ng mga bagong salita ng Panginoon. Pwede po tayo mag-podcast, di ba? Gamitin po natin, maging yan TikTok. Gamitin po natin lahat yung platforms na yan para sa kaharian ng Diyos. Huwag po tayong pumayag na ang mag-take dominion po dito sa mass media, sa entertainment po, ay ang kaaway o ang kampo ng kadiliman. Ano pa po pwede natin gawin? Of course, bilang mga magulang, importante rin po, syempre, kailangan po sa pamilya pa rin magsimula. Kailangan strengthen po natin yung ating family, especially po yung inyong mga anak. Dahil nga po itong mga bata, itong mga kabataan ang tinatarget po, ito talaga yung gusto ng kaaway na sirain ang buhay. At ito nga po yung ginagamit niyang kasangkapan. So dapat yung mga magulang, anong gagawin nyo? Strengthen nyo talaga yung pamilya no. You should be the first one to teach, to orient, to guide your children. Ngayon po, ang sex ay hayagan ng itinuturo na lang yan sa social media. No? So, dapat kung meron po magtuturo niya ng may tamang konteksto, tamang view na ayon sa Bible, mga magulang. Dapat, you should learn how to regulate yung paggamit ng gadget ng inyong mga anak.
Dapat minomonitor nyo po kung ano yung kanilang pinapanood. Ano po ba yung mga site na kanilang pinupuntahan sa social media. So, kayo po mga magulang na dapat po, ang una-una, na gumawa ng hakbang para po hindi po magtagumpay ang kaaway na sirain ang buhay ng inyong mga anak na ang ginagamit po itong mass media. Ano pa po ang pwede natin gawin bilang mga mananampalataya? Let us pray that more true believer artists, producers, directors, composers, musicians will be raised up to use their talents, skills, and resources to be kingdom influencers in this mountain or sphere of influence. Hindi lang po tayo magpe-pray. Of course, alam natin, sabi ko nga, media is ano yan, di ba? Airwaves. We are not fighting against flesh and blood. Our battle is in the spirit. Of course, kailangan po nating manalangin, mag-intercede. We have to fight in the spiritual realm, but also, panalangin po natin na marami pa pong ma-raise up na mga tunay na mga mananampalataya, mga artist, mga producer, na marami pa pong mga Christian churches or company na magkaroon ng sariling network. Di ba kung papansinin nyo, mas mabuti pa nga yung mga kulto eh. May sarili silang television network, di ba? Pansinin nyo, di ba, manood kayo ng TV. Lamang na lamang po ang may-ari ng mga television network ay yung mga kulto. At hawak na rin nila entertainment. Meron na rin sila, dati, ang pinapalabas lang nila, yung pangangaral ng kanilang doktrina. Pero ngayon, meron na rin sila mga drama. Nagpo-produce na rin sila ng mga pelikula. Meron na rin silang mga variety show. Di ba? Pero yung mga Kristiyano, nasaan? 700 Club, pinapalabas kung kailan tulog na yung mga tao. Si Brother Eddie lang ay may sariling TV network. So nawa, panalangin natin, wala po imposible, di ba? Malay yung SCB, magkaroon din ng palabas sa TV. Na mag-grace up ang Panginoon na marami pa mga Christian television network or radio programs na kung saan pwede po maging platform para po maihayag ang katotohanan ng kanyang salita at makapag-influence po sa mga tao para po sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. So nawa po ang bawat sa atin ay magkaroon po tayo ng hakbang, hindi lang panalangin, para po mabawi natin itong isang napakalaking influence po sa buhay natin. Ito pong mass media and entertainment. Let us pray. Father God, once again, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito. Salamat po na nagkaroon po ako ng opportunity na makapag-share muli, Panginoon, ng iyong salita, O God. Lord, sa oras na ito ay tinataas po namin sa iyo itong mountain na ito o itong sphere of influence which is the mass media, the advertising, and the entertainment, Panginoon. Lord, hindi po kami pumapayag na ito ay madominate ng kaaway. Na ang makinabang dito, Panginoon, ay ang dyablo at ang kanyang mga alipores, O God. Hindi po ito magamit na kasangkapan para wasakin o sirain ang buhay ng mga tao, especially ang mga kabataan. So we pray, Father God, na ikaw ang mag-intervene, ikaw ang kumilos, Panginoon, that you will raise up, Panginoon, mga tunay na mga mananampalataya, O Lord, sa larangan po ng mass media entertainment na kayang tumayo at manindigan, Panginoon, para sa katotohanan ng iyong salita, O God, na makapag-produce, Panginoon, ng mga palabas, mga pelikula, Panginoon, na magpo-promote, Panginoon, ng family values, O God, magpo-promote, Panginoon, ng tamang pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. At maging itong social media, Panginoon. We pray, Father God,
na ikaw din po, Panginoon, ang mag-control, Lord. Especially dito po sa lalong nagpa-progress, Panginoon, itong artificial intelligence, Panginoon, na nasabi na rin po yan sa Book of Daniel na sa mga huling araw, Panginoon, ay magiging sobra ang talino ng tao, O God, na kung saan ito daw ay sinasabi magiging banta na rin po, Panginoon, sa buhay, sa kaligtasan ng tao, O God. Lord, alam namin na ito ay bahagi, Panginoon, na talagang mangyayari naman ito sa mga huling araw. But Lord, we want to take dominion, O God. Gusto namin mabawi itong mountain na ito upang for the last time o sa last days na ito, Panginoon, ay maipahayag pa rin ang iyong paghahari at ang iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay kinukomit namin lahat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.